Hi everyone! Kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahandog ko sa inyo ngayong araw na medyo may pagka-controversial. Oo. Kala nyo pag April na, kwento ko na, no? Hindi, kulang pa tayo ng 200 plus. Pero konting-konti na lang, malapit nyo na pong mapakinggan ang kwento ng inyong sariling Mama Mia, nako. Pero bago ang lahat, kumusta po ang inyong Holy Week, ang inyong holidays? Naway nakapagnilay-nilay ang lahat, naway spend ng time with family, with the ones who truly matters. Charot. Ganon, may mapaganyan si Mama Mia. Anyways, hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kahit na naka-Holy Week kayo, naka-holiday kayo, nakinig pa rin kayo. Hello kay Gimaras Girl. Thank you so much. Christina Sison. Maraming salamat kay Ambo, May, Gina, Emily B, Rose, Riza, Maricel, Delia, Jocelyn, Jeanette. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Charisma Martinez, thank you so much. Ray Cham, maraming salamat. Pa-shoutout raw. Hi po, magandang thank you. Ayan, kay Jamie Rodriguez, kay Colasio. Happy Easter din sa'yo. And maraming salamat po sa ating mga tagapakinig na si Gina Coral of Bahrain. Hello daw sa Habibi niyang, si Jessie Laceda Coral. Ayan, miss ko na siya. Oh, sana all may nakakamiss. Hi kay ZJ Chenhelio. Ayun. Hello, silent listener daw natin siya from Diparo, Caloocan. Maraming salamat po. Gloria Villonar from Hong Kong. Talia Bacornay, thank you so much. Maria Rapada, Chazi Chai. Ayan, Trinidad Makatangay from Lucena City, Quezon. Maraming thank you. Milagros Guerrero. Maraming salamat sa iyo, Milagros. Ayun, hello daw. Oo. Gawin daw natin is pasakop tayo sa ating mga asawa. Ganun naman talaga yun. Tawag ba dun? Hindi naman yun surrender. Parang, basta, hindi ko alam. Nakalimutan ko. Hi kay Taletsky Lumagi. Maraming salamat. Angeline Cortez. Sa Cortez and Pedida family from SJDM Bulacan and Hala Rizal. Ayun. Hello daw sa mga taga Hong Kong, si Margie Luhong. Chona Bordomeo, thank you. Reagan Reyes, maraming salamat po. By the way, gamit ko yung account pala to ng kanyang boyfriend, yung kanyang fiancé. Excuse me. Hi, Muning. Excuse me po, pasensya na. Hi din kay Reynaldo de Vera, maraming salamat. Dalia Catalia from Qatar, maraming thank you. Corneli Glass from Frankfurt, Germany. Thank you so much. Joanne Mabahin. Maraming salamat. Devi Inaong. Thank you so much, Devi. Hi kay Mary Jane Cahudo. Ayan na. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ayan, Gulyado Paurilio family from Barangay Layog, Maasin, Iloilo. Yun na. Kasi gala nung Holy Week. Ayan, si Mama Mia medyo malat. Malapit pa naman yung kwento natin. Tapos ganito yung boses. Hello po. Hello kay Robic Alcantara from San Pablo, Laguna. Mary Ann Max. Ayan, belated happy birthday, Mary Ann Max. Maraming salamat. Delfino Oropesa, thank you so much. Maestra kong kabukid. Maestra ng kabukid. Gayon. Hello po, maraming salamat. Juliet 89, thank you so much. Hasigig pag-atang day sa atong storya day. Maraming salamat, day, from Dubai. Glyzar, maraming thank you din sa'yo. When 21 Vlog. Ayan, Lanyen Haral Lakaba. Ayan, maraming salamat from Santo Tomas, Davao del Norte. Thank you so much. Arnel Rotula. Maraming thank you. Ayun, maraming salamat din kay Cherry May Badiles. Thank you so much. Habang naglilinis daw siya ay nakikinig siya sa atin. Maraming salamat po sa inyo.
Mark Anthony, thank you so much. Hello kay Andre. Ayun, hello din kay from Saudi, Suzette Sahagon. Maraming salamat. Riza Lopez, thank you so much sa mga taga Hong Kong. Ang dami-dami nating listeners from Hong Kong, Dubai, Qatar, at kung saan-saan pang panig ng mundo. Ang dami-daming nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. And syempre, hindi na natin patatagalin pa, dito na ang tampok nating kwento sa araw na to. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga bagay na bigla-bigla na lang nangyayari sa mundo. Mga bagay na hindi mo inaasahan. Kung minsan, ang mga bagay na nangyayari ay taliwas sa mga pinaplano mo. Pero paano nga ba kung naipit ka na sa isang bagay na iyong pinaplano at sa bagay na naging resulta nito? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Diego. Mama Mia, September of 2023 nung una kong mapakinggan ang iyong upload. Ito ay dahil sa kapatid ko na minsan ay naka-on ng kanyang YouTube sa kanyang kwarto nang hindi man lang niya minumute o hinihinaan ang volume. Kaya nung pumasok ako dahil humiram ako ng rubber shoes sa kanya, ay napakinggan ko itong kwento mo. Mama Mia, ang kwento po na ito, hindi ko alam kung may eri ba ng Holy Week. Kasi pakiramdam ko, Mama Mia, ay mas bagay ito sa panahon na yon. Mama Mia, ang kwento po ito ay tungkol sa paghihiganti. Paghihiganti na nauwi sa isang malaking eskandalo at gulo. Oo, Mama Mia, sa panahon ngayon ay nasa gitna pa rin ako ng kaguluhan ng sitwasyon na aking ginawa. Hindi ko alam kung maayos ba ito. Pero ang alam ko, Mama Mia, kailangang mawala o kahit man lang mabawasan ng tinik sa aking nararamdaman. Kaya naman ang naisip kong paraan ay ang i-share ang kwentong ito. Nagbabakasakali na baka marinig ito ng bawat kampo. Nagbabakasakali na ito ang magiging daan para kaming lahat ay magkapatawaran. Mama Mia, simulan po natin ang kwento ko nung bata pa lang ako at best friend ko pa si Zion. Si Zion po, Mama Mia, ay anak po ng kaibigan ng mga magulang ko na kapitbahay ko rin. Kaya naman magkasundo kaming dalawa kasi magkaedad din kami. Classmates kami sa school at nagkikita din kami tuwing uwian dahil magkapitbahay lamang. Lagi kaming magkalarong dalawa. Mama Mia, ang totoo niyan dahil pareho kaming lalaki ay mas maraming bagay na aming napagkakasunduan. Masasabi kong masaya ang pagiging magkaibigan naming dalawa. Halos sa lahat ng bagay ay magkasangga kami. Sa pambubuli noon ng iba naming classmates, sa pagtatawanan tuwing may madadapa, o kahit na sa kung anong trip, Mama Mia. Minsan nga may isa kaming kaklase na nilagyan namin ng mga bato ang bag. Kaya ayon, umuwi siyang bigat na bigat sa kanyang dinadala habang kami naman ay nasa likuran niya at tawa ng tawa. Kung ano-ano pang trip ang ginagawa namin ni Zion, Mama Mia. May kuminsan na kapag uwian na ay hindi kami dumediretso ng bahay. Pumupunta kami sa isang malapit na ilog at doon ay naliligo kaming dalawa. Kapag naman nakauwi na kami ay sabay kaming pinagagalitan ng aming mga nanay dahil malapit nang mag-brown yung puti naming uniform. Tawa lang kami ng tawa. Napakasaya ng kabataan namin. Pareho din kami, Mama Mia, na mahilig sa mga chicks. Pareho kami na merong mga crush kahit sa murang edad pa lang namin noon. Masaya akong kasama si Zion para akong nagkaroon ng isang kambal sa kanyang katauhan. Yung kapatid ko kasi, Mama Mia, ay mas matanda sa akin. Kaya naman iba ang kanyang mga barkada. Ewan ko ba sa mga magkakapatid kung bakit ayaw na ayaw nilang nakakasama ang isa't isa lalo pa nung kabataan. Mas gusto nilang sumasama sa kanilang mga kaibigan. Ang totoo niyan, Mama Mia, noong hindi ko pa kaibigan si Zion, ay naiinggit ako sa kuya ko kasi siya maraming kaibigan.
Kapag pinababantayan ako ng mama ko sa kanya ay nagagalit siya. Dahil ang sabi niya may buhay raw siya at may mga kaibigan raw siya. Ayaw na ayaw niya akong sinasama sa kanilang mga gala at trip ng barkada. Kaya naman, Mama Mia, lumaki akong sumbongero sa nanay ko. Kaya hindi rin kami magkabati ng kuya ko. Well, magkabati na kami nung lumaki kami pero hindi kami ganun ka-close. Iba ang bonding namin ni Zion. Sa totoo niyan, Mama Mia, noong mga bata pa lang kami ay nahiling ko na sana si Zion na lang ang kapatid ko. Mas masaya siguro ang buhay ko. Kaya lang, hindi siguro kami meant to be na maging magkapatid dahil meant to be kami para maging matalik na magkaibigan. Sa lahat ng mga kalokohan ay magkasama kaming dalawa. Sa pagkokopyahan tuwing may assignments o homeworks, sa pagkokopyahan tuwing may exam at hindi tumitingin yung teacher sa amin. Pati na rin sa pangtitrip ng iba naming mga kaklase o schoolmate ay magkasama kami. Hanggang sa graduate kaming dalawa ng high school. Si Zion po, Mama Mia, dahil likas na matalino ay may honor po siya. Samantalang ako ay yung ribbon lang na may nakalagay na graduate ang nakuha ko. Kaya naman kinakantsawan niya ako noon. Pero baliwala lang sa akin yun kasi nga magkaibigan kaming dalawa. Yung mama ko naman dahil natural sa mga nanay ang pagiging competitive ay lagi niyang sinasabi na bakit hindi ko tularan si Zion. Bakit hindi ako mag-honor student? Samantalang yung mama naman ni Zion, Mama Mia, kapag bumababa ang grado ni Zion sa school ay ako ang sinisisi. Naging sinasabihan na ako raw ang bad influence. Hindi naman magiging bad influence si Zion kasi nga siya yung honor sa aming dalawa. Siya yung may mga ribbon, may mga parangal. At dati nung hindi pa kami close ay siya yung tahimik lang at mabait. Kaya ang tingin ng lahat, ako raw ang nag-impluwensya kay Zion para hindi maging mabuting mag-aaral. Pero Mama Mia, binaliwala namin yun ni Zion. Hanggang sa tumungtong na kami ng high school. Hindi na kami magkaklase noon kasi nga nung high school kami, Mama Mia, ay pinagsama-sama na ang mga matatalino at yung mga hindi masyadong matatalinong katulad ko. Kaya iba na po ang section ko. Pero kahit na gano'n, nung first year high school kami, ay naging close pa rin kaming dalawa ni Zion. Kaya lang Mama Mia, siguro dahil magkaiba na kami ng mga kaklase, ay nagkaroon na kami ng kanya-kanya naming mga group of friends. Hanggang sa namalayan ko na lang na hindi na kami nagsasama pa ni Zion. Hanggang sa namamalayan ko na hindi na rin niya ako kinakausap. Nung una, kapag nagkakasalubong kami sa school, ay nagbabatian at nangingitian kaming dalawa. Hanggang sa pati na yun ay unti-unti nang nawala, Mama Mia. Pati ang ngitian, batian, lahat ng yun ay unti-unting naglaho. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nabalitaan ko na lang na merong mga kumakalat na chismis sa school tungkol sa akin. Yung mga sikreto ko. Yung mga sikreto kong hindi kaaya-aya. Yung mga sikreto kong nakakahiya ay nakaabot na sa iba't ibang madla. Mama Mia, ang lahat ng mga sikretong yun ay isang tao lang ang nakakaalam. Yun ay walang iba kundi si Zion. Anong nangyayari? Bakit ganon? Hanggang sa unti-unti ay nawawalan na ako ng mga kaibigan. Mama Mia, kumalat kasi sa school ang chismis tungkol sa akin na dati raw ako na gustong maging bading. Aaminin ko naman, Mama Mia, medyo may pagkamalambot akong kumilos nung bata ako. Pero Mama Mia, kahit na gano'n ay hindi ko naman kailanman inisip na magiging bakla ako. Hindi naman napasok sa isipan ko na magkilos babae o di kaya'y magdamit babae. At nung high school nga ako ay napatunayan ko, Mama Mia, na lalaki talaga ako kasi mga babae naman ang gusto ko. Pero bakit ganon? Bakit pati yung crush ko noon o yung nagwagwapuhan akong lalaki nung elementarya ay alam ng mga classmates ko sa high school kahit na hindi naman nila ako kilala pa noon? Mama Mia, dun ko naisip, siguro nga si Zion ang may pakana ng lahat. Hanggang sa isang araw, may activity kami sa school.
Pupuntahan ko sana si Zion dahil nakita ko siyang nag-iisa, pero nung papalapit na ako ay biglang may dumating na mga kabarkada niya. Pagkatapos ay pinagtitinginan nila ako at palihim silang tumatawa. Alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Tumingin sa akin si Zion. Ilang saglit pa ay tumingin siyang muli sa mga kabarkada niya at tumawa ng tumawa. Mama Mia, dun ko naisip na siguro nga hindi ko talaga tunay na kaibigan si Zion. Siguro nga wala lang kaming choice nung kabataan namin kaya kaming dalawa at laging magkasama. Pero ngayon na may kanya-kanya na kaming buhay, may kanya-kanya na rin kaming mga trip sa buhay, ay hindi na niya ako kailangan. Kaya naman dahil sa galit ko ay pinagsasabi ko rin ang lahat ng sikreto ni Zion, pati na yung pambababae ng kanyang ama, pati na yung laging umiiyak ang kanyang nanay, pati na yung gumanti pa talaga ang nanay niya ng panlalalaki at yun ang dahilan kung bakit tuluyang nasira ang pamilya nila. Mama Mia, mula noon ay naging magkagalit na talaga kami ni Zion. Pag may pagkakataon ay sinisiraan namin ang isa't isa sa iba't ibang tao. Hanggang sa isang araw ay nagkasalubong kami nung pababa na ako ng bahay at siya naman ay galing sa tindahan. Tatawagin ko sana siya pero bigla niya akong tinawag na baklang tsismosa. Kaya naman Mama Mia, nagalit ako nun sa kanya. Sinabi ko na gumanti lang ako. Pero ngumiti lang siya. Dahil kahit kailan daw ay hindi ko siya masisira. Kahit kailan daw ay hindi ako lalamang sa kanya. Mama Mia, pumasok yun sa isipan ko. Yung mga masasakit na salitang sinabi niya ay nagmarka sa puso't diwa ko. Paano niya naiisip na naiinggit ako sa kanya? Oo, maraming bagay ang lamang siya sa akin. Mas gwapo siya, mas maporma, mas may kaya ang pamilya nila, mas matalino, pero Mama Mia, isang bagay naman ang hindi niya kayang lamangan sa akin. Kompleto at buo ang pamilya ko. Mababait ang mga magulang ko. Hindi katulad ng mga magulang niya na walang ibang alam gawin kundi ang mag-away, maggantihan sa pangangaliwa at sila naman ay napapabayaan na. Yun ang sinabi ko doon sa mga kaibigan ko na siyang naging dahilan kung bakit nabully si Zion. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay hindi ko na nasilayan pa si Zion sa school. At nabalitaan ko na lang na nag-transfer na pala siya sa ibang eskwela. Hindi ko alam kung saan pero ang sabi ng mga bago niyang kaibigan ay pumunta raw ito sa kanilang probinsya ng kaniyang papa. Dahil nga raw sa kahihiyan na nalaman nilang nabuntis ang kanyang ina sa kabit nito. Masyadong komplikado ang buhay ni Zion. Mama Mia, nung nawala siya, aaminin ko, na-miss ko ang kaibigan ko. Aaminin ko na medyo may guilt akong nararamdaman dahil nga siniraan ko siya sa iba. Pero kapag pumapasok naman sa utak ko na siya ang unang sumira sa pagkakaibigan namin at sa pagkatao ko, ay nawawala ang konsensya ko, Mama Mia. Hanggang sa napagtapos na ako ng high school at nag-college. Third year college ako nung muling mag-cruise ang landas naming dalawa ni Zion. Mama Mia, akala ko tapos na ang hidwaan naming dalawa. Akala ko magiging maayos na kaming dalawa. Akala ko magiging magkaibigan na ulit kami dahil nung muli kaming magkita ay bigla na lang kaming nagkangitian. Nagkabatian hanggang sa nagkausap na. Mama Mia, akala ko talaga noon ay kaibigan ko na ulit si Zion. Akala ko pareho ko ay kinalimutan niya na rin ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya nung high school. Kaya lang Mama Mia, isang malaking pagkakamali pala ang akala na yun. Dahil yun pa talaga ang naging mitya para tuluyan na akong mawalan ng pag-asang makapagtapos sa college. Buti na nga lang at kaibigan ng papa ko ang dean namin. Kaya naman napayagan pa ako. Mama Mia, ibinuko po ako ni Zion na nangungopya. Totoo namang nangungopya ako, hindi ko naman yun ipagkakaila. Dahil Mama Mia, sadyang hindi talaga kalakasan o kabilisan ng utak ko. Maraming mga lessons na hindi ko nagigets. Kaya naman kumukopya ako.
Kung minsan pa Mama Mia ay gumagawa ako ng sarili kong kodigo. Hanggang sa nahuli nga ako Mama Mia. At yun ay dahil kay Zion. Nalaman ko yun dahil isa sa mga classmates namin ang nagsumbong sa akin. Nakita niya raw si Zion na pumasok sa office ng dean namin. At pagkalabas ay narinig niya na nag-uusap ang dean namin at si Zion na sinabing siya na raw ang bahala para hulihin ako. Mama Mia, muntik na talaga akong ma-expel noon. Buti na lang talaga at kilala ng mga magulang ko yung dean at binigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Doon ay nagsimulang sumiklab ang mas malalim kong galit kay Zion. Doon ay nagsimula akong mag-isip Mama Mia ng mga paraan kung papaano ako makakaganti sa kanya. Mga maliliit na gantihan lang naman. Hanggang sa nakapagtapos na kami ng college at nakapagtrabaho na. Ewan ko ba Mama Mia kung sinasadya ng pagkakataon o hindi. Pero Mama Mia, matapos ang 1 taon ng aking pagtatrabaho sa kumpanya, ay bigla na lang lumipat doon si Zion. Hindi ko alam kung alam niya na doon ako nagtatrabaho o kung sinusundan niya ako para sirain ang buhay ko. Pero Mama Mia, gulat na gulat ako nung isang araw nang bigla na lang siyang pumasok sa opisina at pinakilala ng manager namin bilang aming bagong katrabaho. Doon Mama Mia ay kinabahan ako. Paano kaya kung andito na naman siya para sirain ang buhay ko? Halos araw-araw Mama Mia ay lagi kong inaabangan kung ano ang magiging aksyon ni Zion. Pero lumipas ng 2 linggo ay wala pa rin. Hanggang sa mabalitaan ko Mama Mia na yung isang babae pala sa kabilang department na siyang pinakamaganda sa aming opisina ay girlfriend na ni Zion. Mama Mia, hindi ko lubos maisip kung papaanong bigla-bigla niyang napasagot ang babaeng yon. Aaminin ko na crush ko yung babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Grace. Mama Mia, mula nung pumasok ako sa kumpanya na yon ay crush ko na talaga si Grace. Kaso lang, hindi talaga ako kailanman nagkaroon ng lakas ng loob para ligawan siya o lapitan man lamang. Magkakilala naman kami ni Grace at masabi ko naman na civil kami sa isa't isa. Pero hindi kami close kasi nga nagkakahiyaan kami. Or mas safe sabihin na mas nahihiya ako sa kanya. Kaya gulat na gulat ako nung sinagot niya bigla si Zion. Alam ko naman na maraming nanliligaw sa kanya sa opisina. Pero siguro nga iba ang dating ng isang Zion. Naging masaya ako kay Zion, Mama Mia. Sabi ko, ilang linggo na rin naman nang lumipas at wala naman siyang ibang ginawa. Kaya ayos na rin ako. Pero Mama Mia, matapos lamang ang 3 buwan, bigla-biglang in-announce ng manager namin na lilipat siya sa ibang branch at may bago na kaming manager. At gulat na gulat ako nung ang tinutukoy niya ay si Zion. Kaya bago-bago pa lang ni Zion, halos hindi pa nga siya na regular sa kumpanya pero pre-nomote na agad siya bilang manager. Samantalang ako, Mama Mia, ako na sinasabi ng mga kasamahan ko na mas karapat-dapat na ma-promote ay hindi man lang nabigyan ng pansin ng manager namin. Doon ay unti-unti na namang umuusbong ang lihim kong galit kay Zion. Mama Mia, lalo pa akong nagalit sa kanya nung minsan na nagkainuman kami dahil may events sa company namin at bigla akong tinanong ng mga kasamahan ko sa trabaho kung wala raw ba akong girlfriend. Biglang sumingit si Zion, Mama Mia. Paano magkaka-girlfriend yang si Diego? Boyfriend ang hanap niyan. At mula nga noon, Mama Mia, ay naintriga na talaga sa opisina na isa po akong Becky, na bakla po ako. Dahil ang totoo niyan ay hindi po ako pala kwento sa mga kasamahan ko sa trabaho tungkol sa love life ko. Hindi naman po ako no girlfriend since birth. Mama Mia, nagkaroon naman ako ng iba't ibang mga karelasyon pero hindi ko po naisip na kailangan ko pang ikwento yun sa iba. Yun ang naging dahilan kung bakit lahat sila ay naniwala halos sa mga sinabi ni Zion. Sabi ko nagbibiro lang si Zion pero Mama Mia, ang sabi nila mukhang may katotohanan daw yun. Kaya naman Mama Mia, sobra po ang galit na nararamdaman ko noon kay Zion.
Hanggang sa isang plano ang pumasok sa utak ko. Bakla pala ako ha. May bakla bang makakaagaw ng jowa niya? Oo, Mama Mia. Yun po ang pinaplano ko. Ang agawin si Grace kay Zion. Total ako rin naman ang unang nakakita kay Grace. Ako naman ang unang nakapansin at nagkagusto sa kanya. Masaya na sana ako para sa kanilang dalawa eh. Pero ginulo pa talaga ni Zion ang buhay ko. Hanggang sa Mama Mia, isang plano ang nabuo sa utak ko. Isang plano na kailanman ay hindi ko naisip na magagawa ko. Isang araw, habang kumakain si Grace mag-isa sa pantry ay nilapitan ko siya. Kahit na noon ay nahihiya ako sa kanya, ngayon Mama Mia ay tinanggal ko na lahat ng hiya na meron ako sa katawan ko. Dahil kailangan kong maisakatuparan ang plano ko. Hi Grace, mag-isa ka yata? Tanong ko. Wala, busy si Zion eh. Tsaka nagugutom na ako. Oo nga, busy kasi may bagong posisyon, di ba? Sabi ko na tinatago ang pagiging sarcastic ko. Oo. Alam mo ba, Diego? Hindi ko alam kung matutuwa ako sa panibagong posisyon ni Zion dito sa opisina. Don't get me wrong ha. Masaya naman ako na na-promote siya. Deserve naman niya yon. Pero nung na-promote siya, nawala na yata siya ng gana sa akin eh. Nawala na yata siya ng oras sa akin. Kaya hindi ko maiwasang isipin na sana hindi na lang siya na-promote. Mama Mia, kinuha ko ang pagkakataon na yon. Ibig sabihin, may lamat sa puso ni Grace ang pagkakapromote ni Zion. Sabi ko sa sarili ko, eto na. Eto na ang magiging simula ng paghihiganti ko. Kaya naman kinausap ko si Grace. Ang sabi ko, intindihin na lang niya si Zion. Ganyan talaga. Alam mo naman, di ba, hindi biro tong trabaho natin. Mas lalong hindi biro kay Zion kasi nga mas mataas na ang kanyang posisyon. Mama Mia, sinabihan ko ng mga magagandang bagay tungkol kay Zion si Grace. Para naman hindi mahalata ni Grace ang plano ko. Pero Mama Mia, sinasadya ko talaga na ipakita kay Zion na nag-uusap kaming dalawa ng girlfriend niya. Sinasadya ko Mama Mia na isipin niya na may pinagsasasabi akong hindi maganda kay Grace. Para naman siya tong mag-react ng violent. Siya tong mag-react ng hindi maganda at siya ang papangit sa paningin ni Grace. Mama Mia, inaraw-araw ko po talaga ang pakikipag-usap kay Grace. Kahit na sa cubicle niya ay nagpupunta ako doon tuwing break time ko at kinakausap ko siya. Naging magaan naman ang pakiramdam ni Grace sa akin dahil ang sabi niya mas lalo raw niyang nakikilala si Zion dahil sa akin. Dahil nga magkababata at dati kaming magkaibigan. Hanggang sa unti-unti Mama Mia ay parang tumatalab na ang plano ko. Nakikita ko na silang dalawa na hindi nagpapansinan, hindi nagkikibuan. Minsan ay naaabutan ko rin sila sa likod ng stock room na para bang nag-aaway. Mama Mia, hanggang sa naramdaman ko na lang na parang iniiwasan ako ni Grace. Pero hindi ko hinayaan na mangyari yon. Grace, may nagawa ba akong mali? Bakit mo ako iniiwasan? Tanong ko. Diego, pasensya ka na ha. Pasensya ka na pero kasi pinag-aawayan ka namin ni Zion eh. Ha? Ako? Bakit naman? Maang-maangan ko pang tanong. Ewan ko ba dun? Sabi niya wala ka raw gagawin na maganda. Grace, alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Paanong wala akong gagawin na maganda wala naman akong ginagawang masama? Yun nga ang sinabi ko sa kanya eh. Sabi ko, mabait ka nga. Sabi ko, puro magagandang bagay ang kinukwento mo sa akin tungkol sa kanya. Pero ewan ko ba dyan kay Zion? Parang nai-insecure sa'yo eh. Sabi niya. Ano? Ano namang ikaka-insecure ni Zion sa akin? Unang-una, diyamak naman na mas magandang lalaki siya. Mas maganda ang posisyon niya dito sa trabaho. May maganda siyang kotse samantalang ako ay lumang motor lang. At isa pa, may maganda siyang syota, hindi katulad ko. Mama Mia, doon ay nakita kong namula ang mga pisngi ni Grace. Ibig sabihin, apektado siya sa mga sinasabi ko.
Ibig sabihin, Mama Mia, unti-unti ay nakukuha ko na ang atensyon at pagmamahal ni Grace. Kaya naman, Mama Mia, binanatan ko pa siya. Grace, sabihin mo lang kung nakakaabala ako sa'yo ha. Iiwas naman ako sa'yo eh. Pero hindi kita iiwasan dahil kay Zion. Iiwasan kita kung yun ang ikakatahimik ng mundo mo. Hindi. Hayaan mo siya, Diego. Alam mo, yung si Zion, wala na sa lugar ang pagiging siloso eh. Bakit kaya siyang nagsiselos? Siya tong walang oras sa akin. Tanong niya. Doon, Mama Mia, ay naglabas na naman ang hinaing itong si Grace. Kaya naman, bilang isang mabuting kaibigan ko ay pinakinggan ko siya. Hanggang sa ang usapan namin na yun ay tumagal at umabot na hanggang uwian at nakita na naman kaming dalawa ni Zion. Alam ko na mag-aaway na naman sila. Kaya kinagabihan, mag-aalas 10 na noon ng gabi, ay ine-expect ko na talagang tatawag sa akin si Grace. Tumawag nga siya, Mama Mia, at umiiyak. Nagsusumbong siya sa akin tungkol sa pagiging unreasonable raw ni Zion. Gusto mo bang pag-usapan ng personal, Grace? Tanong ko. Ayos lang ba sa'yo? Nalalabas tayo, Diego? Gabing-gabi na eh. Ayos lang, meron namang mga 24 hours na mga fast food chain, doon na lang tayo. Susunduin kita. Ayos lang ba sa'yong sumakay ng lumang motor? Baka nasanay ka sa kotse ni Zion. Tumawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya hindi naman ganun siyang uri ng babae. Kaya naman kahit, Mama Mia, inaantok na ako ay pinilit ko talaga ang sarili ko. Ito na ang isa sa mga pagkakataon para unti-unti ko nang maisakatuparan ang paghihiganting matagal ko nang pinaplano. Sinundo ko nga si Grace sa inuupahan niyang apartment. Dumating kami sa isang fast food chain, Mama Mia, at nag-order. Doon ay umiyak siya ng umiyak na nagkukwento sa akin dahil lagi na lang daw siyang inaaway ni Zion. Hanggang sa, Mama Mia, natapos siya sa pag-iyak ay pinilit ko naman ang sarili kong mapatawa siya. At nung ihahatid ko na siya, pagkababa niya, Mama Mia, ay nag-thank you siya sa akin. Ako naman ay bumaba din ng motor at tinanggal ang helmet ko. Papasok na siya nung bigla ko siyang pinigilan at hinila palapit sa akin at siya kaniyakap. Nandito lang ako, Grace, ha? Kahit anong kailangan mo, nandito lang ako. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at tumingin sa aking mga mata. Malapit na malapit ang mga mukha namin sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na pinigilan ang sarili ko at nilapat ko na ang mga labi ko sa mga labi niya. Magkalapat lang ang labi namin. Walang gumagalaw. Hanggang sa siya na mismo ang bumitaw sa halik na yon at ang sabi niya ay salamat. Hindi naman siya nagalit, Mama Mia. Magandang umpisa yon. Hanggang sa kapag gabi, Mama Mia, kapag inihatid na siya ni Zion sa bahay nila, ay lumalabas kami ulit ni Grace para kumain sa labas. Pagkatapos ay ihahatid ko siya sa kanila. Pagkatapos ay maghahalikan kami sa labas ng gate niya. Mama Mia, naging routine na naming dalawa yon. Walang usap-usap. Basta para na kaming mag-boyfriend at girlfriend. Pero syempre, minus sa label dahil wala naman kaming pinag-usapan na ganon. Hanggang sa isang Sabado, Mama Mia, niyaya ako si Grace na kung pwede ay manood kami ng sine. Ang sabi niya, sa susunod na lang daw dahil may lakad sila ni Zion. Doon ay nadismaya ako. Akala ko ba ako na ang pipiliin niya? Pero eto na naman. Kapag si Zion ang may lakad, makakansela at mae-etsyapwera ako. Pero ilang oras pang lumipas ay tumawag si Grace sa akin. Available ka pa ba, Diego? Oh, akala ko ba may lakad kayo ni Zion? Tanong ko. Hindi na tuloy eh. May kailangan raw siyang asikasuhin sa opisina. Ikaw ba? Natuloy ba ang lakad mo? Hindi naman, pero mamaya pa kasi yung movie na papanoorin ko eh. Sige lang, okay lang. Sasamahan kita. Ano, gusto mo last full show tayo? Hamon niya sa akin. Sige ba? Sabi ko.
Mama Mia, kinagabihan ay sinundo ko siya sa bahay nila. Kumain muna kami at saka bumili ng movie tickets at pumasok na sa sinihan. Hindi ko ine-expect na hindi talaga marami ang tao nun. At yung napili pa talaga naming mga chairs ay malayong malayo po sa ibang mga kasamahan namin sa movie. Kaya naman Mama Mia, nung mag-umpisa ng movie ay napansin ko na parang giniginaw si Grace. Inakbay ko ang mga kamay ko sa kanya. Siya naman ay siniksik ang sarili niya sa akin, kaya magkayakap na kaming dalawa. Mama Mia, habang nanonood kami, ay pinapansin ko na parang tingin ng tingin sa akin si Grace. Parang may gusto siyang ipahiwatig. Hanggang sa nung tumingin siya ay bigla ko na lang siyang nilingon at malapit na malapit ulit ang mga mukha namin sa isa't isa. Dun Mama Mia, dahil medyo madilim ang bahaging yun ng sinihan, ay hindi ko na talaga pinigilan pang sarili ko. Nilapat ko na ang mga labi ko sa kanya. Pero hindi katulad nung una na pasmak-smak lang kami. This time Mama Mia ay pinagalaw ko na talaga ang labi ko at pinasok ko na ang dila ko sa bibig niya. Akala ko'y magagalit siya, pero Mama Mia, ginantihan niya ang mga halik ko na yon. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang halik na yon. Naghahawakan na kami sa mga masiselang bahagi ng aming katawan. At nung matapos nga ang movie ay wala kaming usap-usap. Agad kaming pumunta sa parking lot at sumakay sa motor ko. Mama Mia, nung pinaandar ko na ang motor ay biglang yumakap sa akin si Grace. Yung yakap na lapat ang mga dibdib niya sa likuran ko. Niyayakap naman niya ako kapag nagmomotor kami dahil takot na takot siyang mahulog. Pero hindi naman ganong klase ng pagkayakap, Mama Mia. Iba ang pagkakayakap niya sa akin ngayon. Para bang may ipinapahiwatig. Hanggang sa makarating na kami sa apartment na inuupahan niya. Nung bumaba siya, tinanggal ang helmet niya, ay nilapitan niya ako at siya na ang kusang tumanggal ng helmet ko. Pagkatapos ay siya na ang naglapat ng kanyang labi sa akin at hinalikan ako ng torrid kiss, Mama Mia. French kiss kung French kiss. Hanggang sa binulungan niya ako. Gusto mo bang pumasok sa loob? Kaya naman Mama Mia, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Eto na ang ganting hinihintay ko. Eto na ang magiging pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Zion. Ang maagaw ko ang babaeng ginagawa niyang trophy at pinagmamalaki niya sa iba. Kaya naman Mama Mia, agad akong sumama sa kanya. Pinark ko muna ng maayos ang motor ko at pumasok kami sa apartment niya. Pagkapasok pa lang namin ay agad ko na siyang siniil ng halik. Mama Mia, tawa lang siya ng tawa. Hanggang sa siya na mismo ang naghubad ng kanyang mga damit sa harapan ko. Wala na nga talaga itong atrasan pa. Eto na Mama Mia. Magagawa ko nang ipaghiganti ang sarili ko sa dati kong best friend na traidor. Mama Mia, dun nga mula sa sala ay nagsiping kaming dalawa ni Grace sa kaniyang couch hanggang sa pumunta na kami sa kaniyang kwarto. Pagkatapos Mama Mia, ng 3 beses naming pagniniig ay nakatulog kaming dalawa. Nagising ako ng mag-aalas 3 na ng umaga. Babango na sana ako pero biglang nagising si Grace at niyakap niya ako at saka muling siniil ng halik. Muli na naman kaming nagbakbakan. Pagkatapos noon ay nag-usap kami. So ano tayo ngayon? Tanong ko sa kanya. Diego, mahal kita. Mahal na kita. Mahal mo ko pero mahal mo rin si Zion. Sabi ko sa kanya na pinalungkot talaga ang boses ko. Sorry Diego ha, pero naguguluhan pa kasi ako eh. Siguro naguguluhan ka dahil hindi mo makumpara kung sinong mas magaling sa amin sa kama. Doon ay biglang tumawa si Grace. Ano? Walang question dun no? Paano ko naman maikukumpara? Ikaw lang naman ang kumakama sa akin ngayon. Ano? Takang-taka kong tanong. Oo, hindi ako kinakama ng kaibigan mo. Talaga ba? Pero bakit? Di ko alam. Sabi niya malaki raw ang respeto niya sa akin. Sabi niya tsaka na lang daw kami mag-ano kapag
kapag kasal na kami. Pero kapag kinakausap ko naman siya tungkol sa kasal, lagi siyang umiiwas. Hindi pa raw siya handa. Doon Mama Mia ay nagtaka ako. Paanong walang mangyayari sa kanila? Sa ganda at sexy ni Grace? At alam kong mahilig din siya sa sex ngayon na napatunayan ko yun dahil magkaniig kami ng ilang beses. Paanong hindi matuturn on sa kanya si Zion? Alam mo, manhid yata o tuod yata yung kaibigan mo eh. Dagdag pa ni Grace. Buti ka pa. Hindi. Pagkatapos noon ay bigla niya akong niyayang mag-shower. Mama Mia, habang nag-shower kaming dalawa ay mas ginanahan ako sa kanya. Mas ginanahan ako dahil pakiramdam ko this time ako ang nanalo sa pagitan naming dalawa ni Zion. Matagal na silang dalawa ni Grace na may relasyon. Pero ako pa talaga ang nakaunang magdala kay Grace sa langit kesa sa kanya. Mama Mia, mas lalo kong pinagbutihan ang pagsiserbisyo ko sa katawan ni Grace. Mas gusto ko, Mama Mia, na siya mismo ang makipaghiwalay kay Zion dahil mas mararamdaman niya ang pagmamahal sa akin. Mula nga noon, kapag weekend ay lagi kaming magkasama ni Grace. Umaalis kami at pumupunta kami sa medyo malayong resort o malayong mall para hindi kami makita ni Zion. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay piniprepare ko lang naman si Grace. Sinisigurado ko muna na kapag nagkahulihan ay ako talaga ang kanyang pipiliin. Mama Mia, gusto kong siguraduhin na kahit anong mangyari ay hindi ako iiwanan ni Grace. Na kapag nagkaipitan ay si Zion ang mapapahiya dahil siya ang mababaliwala. Hanggang sa umabot na ng 6 na buwan ang sekreto naming relasyon ni Grace, Mama Mia. Doon ko naisip na siguro panahon na para mahuli kaming dalawa ni Zion. Kaya naman, Mama Mia, isang araw, habang nasa CR si Grace ay naiwan niya ang kanyang cellphone. Nasa apartment niya kami noon. Hindi nakalock ang cellphone niya dahil nagpi-play ito ng video. Kaya naman kinuha ko yun at tinext ko si Zion. Sinabi kong medyo masama ang pakiramdam ko at nagpapanggap akong si Grace. Sabi ko dalhan niya ako ng gamot. Dalhan niya ako ng makakain. Sumagot naman si Zion at ang sabi niya in 2 hours daw ay nandito na siya sa apartment ni Grace. Kaya naman, Mama Mia, sinadya ko talagang i-unlock yung pinto. Pagkatapos, nung lumabas si Grace sa CR, ay inaya ko siya sa kwarto. Pero ang sabi niya, pagod raw siya. Sabi ko, mamasahiin ko siya. Kaya yun ang ginawa ko, Mama Mia. Pero syempre, ang masahing yun ay may kasama ng extra service. Nagniig kaming dalawa ni Grace sa kwarto. Hanggang sa niyaya ko siyang mag-shower dahil yun talaga ang gustong-gusto kong gawin naming dalawa. Pagkatapos namin sa shower, napapansin ko na parang palapit na ng palapit ang oras, kaya inaya ko siyang muli na dun kami sa couch niya. Mama Mia, hindi ko na siya pinagsuot ng ano pang damit at maging ako ay wala na ring suot. Umupo ako sa couch at nag-play ng DVD. Mama Mia, sinadya ko talaga na ang i-play na yun ay maiinit na eksena para muling mag-init si Grace. Kaya naman, nung nangyari nga ang pinaplano ko ay siya na mismo ang pumatong sa kandungan ko. Naghahalikan kaming dalawa at kapwa kami walang mga saplot. Nung bigla na lang na bumukas ang pinto dahil hindi ko yun nilak. Mama Mia, isang galit na Zion ang nakita ko nung araw na yun habang pinagmamasdan niya kaming dalawa ni Grace. Mga hayop kayong dalawa, sabi niya. Sinugod niya ako pero pinigilan siya ni Grace. Mama Mia, wala nang pakialam si Grace noon kahit nakabuyang-yang na ang buong katawan niya. Sinumbatan na niya si Zion. Alam mo, Zion, buti na lang at nahuli mo na kami. Kasi hindi ko alam kung paano ka hihiwalayan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo na ayoko na sa'yo. Na hindi ako masaya sa relasyon nating dalawa. Hindi ko alam kung paano mo malalaman at mabubuking na oo, kinakama ako ni Diego. At oo, masaya ako sa kanya. Alam mo, ikaw itong nagchichismis dun sa opisina na bakla itong si Diego. Pero alam mo ba,
napatunayan kong hindi yun totoo. Dahil magaling siya. Ikaw siguro yung bakla dahil kahit magtatatlong taon na tayong dalawa, ay wala ka pa rin ginagawa sa akin. Pagkasabi noon ni Grace, Mama Mia, ay galit na bumaling sa kanya si Diego. At sinabihan siya ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Ako naman ay pinagtanggol si Grace. Kaya umalis na lang si Diego at tinapon niya sa mga mukha namin yung dala niyang gamot. Mama Mia, dun nagtaka si Grace kung bakit may mga gamot na bitbit si Zion. Ano kayang nangyari dun? Tanong niya. Buti na lang talaga at na-delete ko yung text message na sinend ko kanina kay Zion. Mama Mia, matapos nga kaming mahuli ni Zion ay kumalat sa opisina ang relasyon naming dalawa ni Grace. Hindi ako nagalit. Alam ko, Mama Mia, na nasira ang reputasyon ni Grace sa opisina. Tinawag siyang malandi. Ako naman ay hindi naman masyadong masakit yung mga pagtawag nila sa akin ng kung ano-ano. Dahil kapag may naririnig ako, lagi kong sinasagot na at least ngayon napatunayan ko sa inyong lahat na hindi talaga ako bakla. Mama Mia, dahil din sa nangyari ay nahiya ng tuluyan si Grace. Dahil kung ano-ano na ang mga naririnig niyang salita mula sa mga katrabaho namin. Kaya nag-resign na rin siya at lumipat ng ibang trabaho. Patuloy pa rin kaming dalawa ni Grace. Ayoko siyang hiwalayan, Mama Mia, dahil unang-una sa lahat ay may nararamdaman din naman akong konti para sa kanya. At isa pa, Mama Mia, enjoy talaga siyang kasama lalo na sa kama. Magaling kasi si Grace. Wala siyang reklamo. Lahat ng gusto kong i-experiment namin sa sex ay wala siyang angal. Lagi niyang sinusunod at na-e-excite din siya. Bagay na kailanman ay hindi ko nakita sa mga babaeng nakarelasyon at naikama ko noon. Iba kasi talaga si Grace. Mataas ang sex drive niya kaya nagkakasabay kaming dalawa. Mama Mia, hanggang sa naging official na kaming dalawa. Umabot ng halos 2 taon ang relasyon namin. Sinasama ko rin siya sa mga company outing dahil kilala na naman siya ng iba. Kung noon ay hinuhusgahan siya ng mga kasamahan namin, unti-unti, Mama Mia, ay natatanggap na rin siya ng iba. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, wala talagang hindi paghihilumi ng panahon. Dahil maging yung chismis tungkol sa amin ni Grace ay nawala na rin. Lalo na nung magkaroon na ng ibang girlfriend si Zion. Mama Mia, ang sabi ko noon, ayos lang. Ayos lang na maging masaya na si Zion ngayon dahil sa tingin ko ay nakaganti na rin naman ako. Pero Mama Mia, isang araw nagkaroon kami ng company team building. Hindi kasama nun si Grace kasi nga team building yon at bawal ang ibang mga tao. Mama Mia, overnight kami doon sa lugar kung saan ginanap yung team building namin. Nagkainuman, nag-bonfire, pagkatapos ay kanya-kanya na ng pwesto para matulog. Ako naman, Mama Mia, ay pumasok sa hotel room na nirentahan ng company para sa aming lahat. Walang ibang pumasok doon dahil nga yung iba ay doon na natulog sa dalampasigan. Mama Mia, nasa kalagitnaan ako ng pagtulog ko nung mapansin ko na parang may gumagalaw sa pang-ibaba kong katawan. May humahawak sa pribadong parte ng aking pagkalalaki. Mama Mia, nung una ay hindi ko pa alam kung sino. Pero dahil nasasarapan ako sa ginagawa niya ay pumikit lamang ako. Siguro isa to sa mga babaeng may gusto sa akin sa office. Kaya naman, in-enjoy ko na lang. Pinagpala niya ako sa kanyang palad at sa kanyang bibig. Pero Mama Mia, habang sarap na sarap ako sa ginagawa niya, ay parang napansin ko na parang may mga buhok na tumutusok sa maselang bahagi ng pagkalalaki ko. Kaya naman dun ko na tinurn on yung lampshade sa bedside table ko. At gulat na gulat ako sa nakita ko, Mama Mia. Walang ibang nagpapala sa pagkalalaki ko kundi si Zion. Mama Mia, nagulat din siya pero ngumiti siya sa akin.
habang ginagawa niya yon. Ewan ko ba, dapat sana ay na-turn off ako, Mama Mia. Dapat sana ay pinalis ko siya dahil pareho kaming lalaki. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero mas lalong tumaas ang libog na nararamdaman ko nung makita ko na si Zion ang nasa pagitan ng hita ko. Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Mas lalo pang lumakas ang mga ungol ko dahil sa ginagawang yon ni Zion. Oo, Mama Mia. May nangyari sa amin noon. May nangyari sa amin ng dati kong best friend na naging kaaway ko pero ngayon ay kaulayaw ko na sa kama. Hindi lang doon natapos ang lahat. Kasi pagkatapos ng unang beses na may nangyari sa amin ni Zion, Mama Mia, paulit-ulit na namin yung lihim na ginagawa. Kung minsan pa, Mama Mia, dahil gustong-gusto niya na magkaroon ng thrill, ay sa loob pa talaga ng CR ng company namin. Lalo na tuwing gabi at nag-overtime kaming dalawa. Lalo na kapag may mga kasamahan pa kami. Mas lalo raw tumataas ang kanyang excitement. Mas lalo raw siyang ginaganahan sa ginagawa namin. Aminin ko, Mama Mia, maging ako rin naman ay ganun din. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Oo, Mama Mia, may nangyayari pa rin naman sa aming dalawa ni Grace. Pero meron ding nangyayari sa aming dalawa ni Zion. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko noon. Ano ba talaga ako? Bakit pareho kong na-e-enjoy ang pakikipagtalik kina Grace at kay Zion? Mama Mia, dun ko napatunayan at dun inamin sa akin ni Zion ang lahat. Matagal na pala niya akong gusto. Nung high school, Mama Mia, ay naramdaman at nalaman na raw niya sa sarili niya na gusto niya ako. Pero pilit niya yung binabaliwala. Pilit niya yung nilalabanan. At para mapalayo sa akin, Mama Mia, ay ginawa niya akong kaaway niya. Para raw hindi siya masyadong mahulog sa akin. Akala niya raw ay hindi na siya mahuhulog sa akin, lalong-lalo na nung naging magkaaway na kaming dalawa. Pero nung araw daw na nahuli niya kaming dalawa ni Grace, na wala kaming mga saplot, Mama Mia, mas nagalit raw siya kay Grace. Dahil pakiramdam niya ay mas nauna pa si Grace sa akin. Hindi pala ako ang pinagselosan niya para sa girlfriend niya, kundi yung girlfriend niya ang pinagselosan niya para sa akin. Mula nga nung araw na may nangyari sa amin sa team building, ay naging kaming dalawa na ng palihim ni Zion. Mama Mia, ang sabi nga nila, walang sikreto na hindi nabubunyag pagdating ng panahon. Ewan ko kung anong nangyari. Totoo nga siguro ang sinasabi nilang woman's instinct. Dahil bigla na lang nagkaroon ng mga pagdududa sa akin si Grace. Bigla na lang siyang nagagalit sa akin. Bigla na lang niyang tinatanong kung sino ang kasama ko. Siguro, Mama Mia, dahil aaminin ko, medyo nawalan rin naman talaga ako ng oras at panahon kay Grace mula nung maging kaming dalawa ni Zion. Paminsan-minsan na lang kaming nagkikita. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay mas na-excite po ako na makausap at makita si Zion at makapiling siya sa kama. Mama Mia, hanggang sa unti-unti ay nag-imbestiga na ang girlfriend ko. Doon na nga niya nalaman na nagkikita pala kaming dalawa ni Zion. Siguro nabuksan niya ang cellphone ko. Ang sabi niya, Mama Mia, kailan pa raw kami naging magkaibigan ni Zion. Buti na lang talaga at wala namang kakaiba sa mga exchange text na nandoon. Sabi ko, ay kinalimutan na namin ni Zion ang lahat. Ang sabi niya, Mama Mia, gusto niyang sumama minsan kapag magkita kaming dalawa ni Zion para raw makahingi siya ng tawad. Mama Mia, ang sabi ko, oo. Ang sabi ko, mag-a-arrange ako ng pagkakataon pero hindi ko naman ginawa yon. Alam kong magiging sobrang awkward noon, Mama Mia. Paano ko ba tatantsahin ng dalawang taong
nakakasama ko sa kama. Pero may ibang plano at may ibang balak pala si Grace. Siguro nakapansin siya na ayaw kung isama siya sa tuwing may lakad kaming dalawa ni Zion. Kaya isang araw, Mama Mia, sinundan niya ako. Isang araw, hindi ko alam na may Grace na palang bumubuntot sa akin. Mama Mia, pagkatapos ng aming trabaho ay pinasakay ako ni Zion sa kotse niya. At pumunta kami sa paborito naming motel. Mama Mia, papasok pa lang kami sa kwarto nung bigla kaming sinigawan ni Grace sa likuran namin. Sinong kasama niyo dyan sa kwarto? May babae bang naghihintay sa inyo? Nakakadiri kayong dalawa. Gusto niyo pa talaga mag-threesome? Sabi niya dahil iba ang nasa isip niya. Pero Mama Mia, nagulat siya nung magkatinginan kaming dalawa ni Zion. Hindi kami nakakibo ni Zion, Mama Mia. Kaya doon na nag-hysterical si Grace. Huwag niyong sabihin na kayong dalawa lang. Huwag niyong sabihin na may nangyayari sa inyong dalawa. Ano? Tama bang iniisip ko? Tanong niya. Mama Mia, hindi kami nakakibo ni Zion. Doon ay sumigaw na ng sumigaw si Grace at tinawag kami ng mga bakla. Mga malalanding bakla. Sa galit niya, Mama Mia, ay pinagsusuntok niya kaming dalawa. Wala namang pumatol sa kanya hanggang sa napagod siya. Mama Mia, gusto kong kausapin ng matino si Grace pero nagalit siya. Ang sabi niya, kalimutan ko na raw siya. Kalimutan na raw namin ang isa't isa. Ang sabi niya, Mama Mia, isinusumpa niya raw ang araw na naging magkaibigan at magkarelasyon kaming dalawa. Umalis na siya, Mama Mia. Pero kaming dalawa ni Zion ay hindi pa rin nagkikibuan. Doon namin napagtanto na ang laking kasalanan pala ng ginawa namin kay Grace. Mula rin noon, Mama Mia, ay umalis na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin ni Zion. Pero hanggang ngayon ay kami pa ring dalawa. Hanggang ngayon ay may relasyon pa rin kaming dalawa ni Zion. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung hanggang saan kami aabuti nito. Ang dati kong kaibigan na matalik ay naging mortal kong kaaway, na naging karelasyon ko rin. Mama Mia, alam kong hindi nyo inaasahan itong kwento ko. Pero itong kwento ko na ito, Mama Mia, ay binahagi ko hindi para ipagyabang ang naging paghihiganti ko kay Zion, kundi para humingi ng tawad sa isang taong alam kong labis naming nasaktan. Grace, kung nasaan ka man ngayon, kung naririnig mo man ang kwento natin ngayon, sana Grace ay mapatawad mo ako. Sana mapatawad mo kaming dalawa ni Zion. Pasensya ka na kung naging collateral damage ka sa naging away naming dalawa at sa naging love story namin ni Zion. Pasensya ka na talaga, Grace. Hindi namin sinasadya ang lahat. Sana dumating ang araw na mapatawad mo kami. Mama Mia, hanggang dito na lamang. Alam kong marami ang manghuhusga sa akin. Alam kong marami ang magagalit sa kwento ko na to. Pero nawa ay maunawaan niyo na ang nararamdaman namin ni Zion para sa isa't isa ay hindi naman namin sinasadya. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Diego. Kakaiba ang kwento ni Diego. Kwento ng paghihiganti, kwento ng pananakit at syempre kwento ng paghahanap at pagkakatagpo ng pag-ibig. Minsan, kahit hindi natin sadyain ay may mga tao talaga tayong masasagasaan at masasaktan. Pero bago natin gawin yon, aalalahanin natin na meron naman tayong choice sa bawat pagkakataon. Hindi naman pwede na hindi mo sinasadya. Kasi alam mo naman talaga kung ano ang magiging kahahantungan ng bawat pangangaliwa, ng bawat panloloko at ng bawat pagsisinungaling mo sa isang tao. Isa lang ang kahahantungan nun. Meron at meron talagang masasaktan. Nawa, Diego, ay magtagal kayong dalawa ni Zion. Nawa ay maging worth it lahat ng sacrifices ninyo.
Nawa ay maging worth it din lahat ng ginawa niyong pananakit sa ibang tao. At kay Grace at sa mga katulad ni Grace na niloko, sinaktan, sana makahanap rin kayo ng mga taong tunay na magmamahal sa inyo. Sana matutunan nyo rin na magpatawad para sa sarili nyo at hindi para sa mga taong nanakit sa inyo. Sana rin matuto kayong magmahal ulit at mahalin ang sarili ninyo. Maraming salamat, Diego, sa pagbabahagi mo ng kwento dito sa ating channel. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung meron ka ring kwentong katulad kay Diego o di kaya may iba kang kwentong sarili mo na nais mong ma-share para naman pagkuhanan ng leksyon, para naman pagkuhanan ng entertainment sa ating mga listeners at viewers na laging nakikinig, please don't forget na pwede mo yang i-share. Mag-email ka lamang mamamia.cdo0317@gmail.com. Huwag mo rin kalimutan na pwede ka rin na mag-like at mag-share ng video na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload dito sa ating channel. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, ako po'y natutuwa dahil hindi niyo po ako iniiwan. Nag-isang taon na po ang Dear Mama Mia, March 22. Kaya naman maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po muli ang inyong nag-iisang tagapaghatid ng kwento dito sa paborito niyong programa ang Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.